Zacchaeo, the tax collector, Jesus saw him. Lucas 19:7. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao rong ang pangalan ay Zacchaeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito, ngunit sa dami ng tao hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeo at sinabi, "Zacchaeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay." Nagmamadaling bumaba si Zacchaeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zacchaeo at sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw." Aral at pagpapalakas. Ang kwento ni Zacchaeus ay isang larawan ng biyaya ng Diyos. Hindi siya hinanap ni Jesus dahil sa kanyang kabutihan, kundi dahil sa pag-ibig at habag ng Panginoon. Marami sa atin ngayon ang katulad ni Zacchaeus. May trabaho, negosyo o posisyon, ngunit may mga bahagi ng ating buhay na kailangang baguhin. Maaaring mayaman ka, contractor, engineer o businessman. Maaaring maayos ang lahat sa labas pero sa loob mo, alam mong may kulang. Kung paanong tinawag ni Jesus si Zacchaeus, tinatawag ka rin niya ngayon. Hindi niya tinitingnan kung gaano kalaki ang kasalanan mo, kundi kung gaano kalawak ang kanyang pag-ibig para sa iyo. Hindi aksidente na naririnig mo ito. Si Jesus ay dumaraan sa Jericho ng buhay mo ngayon at sinasabi niya, "Anak, bumaba ka, gusto kong pumasok sa bahay mo." Marami sa atin ay umakyat sa mga puno ng tagumpay, posisyon, negosyo, pera, impluensya. Pero tandaan mo, ang pinakamataas na pwesto sa lupa ay walang halaga kung malayo ang puso mo sa Diyos. Hindi masama ang umangat, pero huwag mong kalimutan kung sino ang nagbigay ng lakas para makaakyat ka diyan. Ang tunay na karangyaan ay hindi ginto, kundi ang pagkakaroon ng ugnayan kay Jesus. Kapag binuksan mo ang iyong puso gaya ni Zacchaeus, papasok si Jesus at magdadala ng tunay na kaligtasan. Hindi siya darating para husgahan ka, kundi para baguhin ka. Jesus loves you! May the best na plano ang Diyos sa iyo higit sa kalagayan mo ngayon. Sabi ng Jeremiah 29:11, "Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa." Please follow and share for more inspiring gospel sharing. Thanks and God bless everyone.